hapon po sa lahat muli. At nandito na naman kami sa aming live. Ano nga ang date ngayon, kapatid? 14. July 14, 2024. Magandang hapon po muli at mabuhay po ang lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga OFW, sa pangunguna ng ating butihing leader na si Ma'am Digna Diaz. So, una tayo muna, mag-prayer muna. Sa pangunguna ng ating mahal na pastor, Lito. Pastor. Okay, tayo ay dumulog sa Panginoon sa oras na ito. Bago natin masimulan ang ating live broadcast, at tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo, ngayong hapon narito kami ugad upang ay magkatuwala sa iyo, Panginoon, ang hapon na ito. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos, mamuna, magbigay, Panginoon, ugad ng wisdom sa amin na maglalay ngayong hapon. At maging o Diyos ang mga tagapakinig, Panginoon, ugad, Yes. Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng bansa o mundo. Lord, hayaan mo, Panginoon, ugad na ang bukas na kaisipan, Panginoon, ang siyang ipagkaloob, Diyos, lalong-lalo sa mga kababayan namin, mga Pilipino, Lord, na kailangan nilang marinig ang dapat marinig, malaman ang dapat malaman, maunawaan ang dapat maunawaan, Panginoon, upang ang sambayan ng Pilipino ay makalaya na sa kinakaharap na kahirapan, Panginoon. At naniniwala kami, God, na itong mga ginagawa namin, Panginoon, na pagda-live ay magbibigay, Panginoon, God, ng tamang impormasyon sa kanila, Yes. upang Salamat. magising sa katotohanan ang mamayang Pilipino na sila pala ay hindi mahirap, kundi ginawa lang, Panginoon, ugad na mga mangmang o sarado ang isipan upang hindi na hangarin pa na malaman ang katotohanan na katayuan nila bilang mamayan ng bansang ito, ugad. Salamat, O Diyos, sa hapong ito. Ikaw ang patuloy na magpakahayag, manguna. Holy Spirit, kailangan ka namin ngayong hapon. Ikaw ang magbigay ng wisdom upang lalo pang maunawaan ng lahat, O God, ang mga dokumento na nais mong ipaabot ngayong hapon, Panginoon, sa mga mayang Pilipino. Lalong-lalo na abutin mo ang leader ng aming bansa, Lord, na magkaroon sila, Panginoon, ng bukas na puso, Panginoon, God. Kung talagang nagmamahal sila sa mga Pilipino, Lord, ito na yung pagkakataon na sila rin naman, Panginoon, God, ay magkaroon na ng pagkakaisa. Yaman din lang na ang mga biyayang ito, Panginoon, God, ay nakalaan talaga sa mga Pilipino at hindi lang sa isang tao. Narito si King Tiburcio, Panginoon, inaalay niya ang kanyang buhay upang abutin ng mga Pilipino, palayain sa kahirapan, Panginoon, pagkalugmok, Panginoon, ugad sa iba't ibang uri, Panginoon, ugad ng mga suliranin sa buhay. May mga pamilya na naghiwa-hiwalay dahil lang sa paghangad, Panginoon, na mapaayos ang buhay ng kanilang mamahal sa buhay. Nagpupunta sila ng ibang bansa para, Panginoon, mapabuti ang future ng kanilang pamilya, ngunit mayroong napapahamak. Lord, nawa sa pagsisiwalat lahat ng dokumento ito, Panginoon, ugad ay maging daan upang ang mga Pilipino ay hindi na kailangan pang mamasukan sa ibang bansa. Dito pa lang ay kaya na nilang buhayin ang kanilang mga pamilya. Salamat, O Diyos, sa hapong ito. Salamat sa iyong gagawin. Salamat sa presensya mo. At salamat, O God, na ikaw ang kasama namin ngayon upang ihayag ito sa lahat ng mamamayang Pilipino. Sa pangalan ni Jesus, kami dalangin. Amen. Amen. Ganda naman ng pag-pray ng ating Thank you, pastor. Lord. Thank you. Salamat po, Pastor. Mga kapatid, kailangan po natin dasalin tong dasal ng ating hari. Para mamaya pagdating niya, magpapaliwanag na lang po siya ng kunti. Siya po ay nagpapahinga ng bahagya. Kami na po muna ang magdarasal itong dasal ng ating mahal na hari. Punta po tayo sa Horizon. Henry Morris Davis Dab, omnipotente, law and value,
anoint coptis, novus ordo, secularum, with the blessing of our Lord, God, Jesus, Allah, Buddha, El Shaddai, Yahweh, Elohim, Jehovah, Rotas, Opera, Tinet, Aripo, Sator. Rotas, Opera, Tinet, Aripo, Sator. Rotas, Opera, Tinet, Aripo, Sator. In you, O Lord, we trust. In you, Alpha, Omega. Maraming salamat po. So, mga kapatid, ang ating pagtatalakayin ngayon ay isang napaka-importante about dito sa ating mga kinakaharap ngayon, going to reactivation of our original Central Bank of the Philippines na hindi ginagamit ngayon. Bakit hindi ginagamit? So, kunting lang po tayo at batiin muna natin ang ating mga kasamahan, lalo na pong ating mahal na hari, His Royal Highness Majesty King Tiburcio Villamor Marcos. Yan po ang ating hari, the King and the Quran, the King recognized assets nation. So, sa hapong ito, tuloy po kami sa pagbati ng balada sa ating mahal na Vice Chairman, Sir Leandro Johnson, sa ating chaplain Siladan. Chaplain, nasaan man po kayo? Ingat po kayo lagi. Naantay ka na ng hari dito at ng ating mga kasama. At sa ating mga butihing general. Yan. Labis po ang aming pasasalamat sa iba't ibang panig ng mundo dahil po sa inyong suporta. Ganun din po sa ating si Pastor Lito at si Sir Julie. At ang inyong lingkod po ay si Edgar Agna. Ganun din po sa mga mahal naming prinsipe po. Sorry, nakalimutan ko. Saan man po kayo naroon, nawa po ay magkaisa na tayo. Ang tema po natin ngayong hapon ay kailangan ng pagkakaisa. Alisin po muna ang hidwaan at kung ano pa man yung mga mali, iwanan po muna. Ang importanteng dapat nating gawin ay ang magkaisa po ngayon. Lalo po sa ating mga sa ating region, lahat ng region from region 1 to 18 na ngayon. 18. Before kasi from region 1 to 13. So ngayon dinagdagan dinagdagan nila na kaya naging 18. So, yan, magandang hapon po sa lahat. Kumusta po kayo, Pastor? Mabuti naman, General Edgar Agna. At tayo ay mayroon ulit pagkakataon na sa ganitong programa, tayo ay mananawagan na sa ating mga kababayan, mga Pilipino, na ito na yung panahon, ang matagal na ninyong hinahangad o sinasabi, matagal na ninyong hinahantay o lagi ninyong tinatanong, kailan ba yan? Mga kababayan namin, mga Pilipino, ang mga katanungan nyo ay malapit nang masagot. Kailangan lang talaga tayo magkaisa, magsuportahan para nga may mangyari na sa ating bansa. Matagal na ito. Ito po si Majesty Tiburcio Villamor Marcos ay nakarito sa bansa natin. Nagtiyaga siya kahit hindi siya kinikilala, hindi tinatanggap ng napakaraming Pilipino. Masakit man sa kanyang kalooban ang response ng kanyang mga kababayan, pero alang-alang sa mas nakakarami na naghihirap,
ay minabuti niya at minarapat niya na manatili sa Pilipinas upang isaayos ang bawat buhay ng mga pamilyang Pilipino. Kaya kami nanawagan walang sawa na nanawagan sa lahat ng mga Pilipino na suportahan natin ang panawagan ng ating butihing sabi nga tinatawag nating King Tiburcio Villamor Marcos. Maraming minsan may mga sinasabi ko bakit daw tinatawag na King. Alam niyo po yung King kaya tumutukol yun sa Quran, hindi Quran ibig sabihin ng Quran, King of Recognized Asset Nation. Nagkataon na sa kanya ang pinagkatiwala yan, nasa kanyang blue book ng Quran, kaya siya natawag sa salitang yan. Kaya ang kailangan lang natin ngayon magkaisa, magtulungan, manawagan, lalo na sa ating presidente na tulungan ang kanyang kapatid na si Tiburcio Villamor Marcos na kung sabi nga nagnanais din siya na mapabuti at mapaayos ang buhay ng mamayang Pilipino. Ito ng panahon, tulungan niya si King, tulungan niya ang kanyang kapatid na maibalik ang original na Central Bank, sapagkat yan lang po ang mayroong backup na gold na hindi nagagamit, nakatingga lang at hindi na papakinabangan. At manapay ang nangyayari ay puro lang pangungutang sa iba't ibang bansa para lang may maitustos, may suporta, ipagpatuloy ang kanilang pamamahala. Pero sa totoo lang, ang bansa natin, mayroon mismo tayong sariling sabi nga kayamanan na nakatago lang sa Central Bank. At ang solusyon para magamit yan ay ang tinatawag na Central Bank Reactivation. Ibalik sa original kung paanong itinayo ang tunay na pangalan niya na Central Bank, ay dapat yun ay maibalik, sapagkat doon lamang yun, doon lang makikinabang ang mga Pilipino kapag naibalik na ang tunay na Central Bank. Kaya tayo, mga Pilipino, magkaisa, magtulong-tulong, wag nating pagtawanan ito, sapagkat para din sa atin ito lahat lalo na tayo ng mga mahihirap. Kadalasan ang sinusuportahan natin ay ang mga ibinuto natin, pero hindi natin alam sila rin ang nagpapahirap sa atin. Sila rin ang nagpapaniwala sa mga tao, sa mga maliliit, na hindi ito totoo. Kung pakikinggan nyo lang mabuti at paniniwalaan nyo ang mga dokumento, ang dokumentong inilatag ni King Tiburcio ay mayroon po itong tinatawag na 16 court order with penalty po yan. Kaya ibig sabihin, kapag may court order po, ay yan po ay nasa batas na, kailangan na lang ipatupad at kailangan ang tulong ng mga mayang Pilipino para mangyari ito, kasi hindi kaya ni Tatang Tiburcio na siya lang mag-isa. Kaya nga, beneficiary tayo mga Pilipino Beneficiary ka, beneficiary ako, beneficiary tayong lahat. At bilang beneficiary, tayo dapat ang tumutulong, tayo dapat ang nananawagan, tayo dapat ang nagkakaisa na matulungan si King Tiburcio para maganap na ito lahat sa atin ng mga Pilipino. Ipanawagan natin yan saan man tayo naroon, sa iba't ibang probinsya, manawagan tayo, magkaisa tayo, mga kapulisan, mga militar, at ang mga ordinaryong empleyado ng mga nasa LGU. Kayo po ay apektado rin, kasi ang sahod nyo ay hindi naman talaga masasabing sapat o higit, kundi kulang paminsan. Kaya ito ay para sa lahat ng Pilipino. Wala pong pinipili. 110 million ang lagi niyang din sinasabi na makikinabang at mag-aabil nito. Kaya kailangan ni Tatang Tiburcio Villamor Marcos ang tulong natin lahat. Kaya ayun po ang aming panawagan, Sir Julie, Sir Edgar, ay walang sawa sila sa pagla-live. Ngayon lang ako sumabay din sa kanila. At kasi ramdam ko na rin na kailangan na talaga. At ang panawagan ni Tatang, habang malakas pa siya, tulungan natin siya. Habang nakaupo pa ang kanyang kapatid,
na si President Ferdinand Bongbong Marcos ay tulungan na natin sila upang maibalik ang original na central bank para ang mga Pilipino ay makaahon na sa kahirapan. Maraming salamat po sa inyo at binibigay ko na po kay Sir Julie ang pagkakataon ulit na siya naman po. Yun. Kumusta rin po, Sir General Julie? Maraming Kumusta salamat, po ang Pastor, sa paghapon mga natin? mga paliwanag, Pastor. Ngayon, ako na naman ang magsasalita para Ikaw po na naman, natin. Matt. Lagi na lang ikaw. Natutuwa ako, kaya palakpak naman. Palakpakan kayo. Lagi na lang nating paulit-ulit tong sasabihin. Kasi para matandaan nila mga para matatandaan nila kasi importante ito para sa 110 million Pilipino. kasi hindi naman nila yan matatandaan kung isang bisis o dalawang bisis tayo magla-live dito kasi parang ano lang din yan parang kumbaga sa kanta pa yung Paulit-ulit. sa mga Maganda bata kasi pagka paulit-ulit ang kanta, maganda kung ulit-ulitin. Kaya yung kanta bro na yung kanta ni Domingso magtataka lang tayo bakit nakakanta ng bata. Yan ang naisip ko na hindi naman nila naiintindihan yun yung kanta nila Domingso, Sinsanso, yun. Yung mga Chinese pa yun Chinese pa yun. Grabe. Pero bakit naiintindihan? Doon ko nalaman pala na ang kanta pala kahit hindi mo maintindihan pero pag lagi mo siyang maririnig pala masasaulo mo pala. Tama. Tama. Ay pala, kagaya din pagla-live natin ngayon, kailangan natin na ulit-ulitin. Para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga ang karapatan nila dito bilang isang Pilipino. Yes, na yun ang the best. kaya pala para maisip nila na bakit kaya hindi pa ito na-implement? Ano ba ang dahilan? Sino ba talaga dito ang may problema? Kasi karamihan naririnig ko kasi pag hindi na-implement, parang si King TVM ang inaano nila Parang sinisisi nila, hindi nila alam kung... i-remind ko lang kayo kasi usapin minsan sa GC to. Parang may mga sinisisi tayo, ibang tao or hindi nyo lang matumbok na ang tinutukoy nyo ang ating mahal na hari. So, ang kailangan lang natin kasi dito, General Brad, Sir Julie, is ang pagkakaisa. Kailangan nating iwanan yung mga past na hindi magaganda. Tama po ba? Yun, nakikita ko nga sa GC kanina, kasi naiwan ko yung kapatid, yung aking cellphone, naki-message ako sa ating, kasi sa ating pastor, buting pastor, dahil nakikita namin dun, iba-iba na yung kaya sinaway ko na. So, maraming salamat po at nakinig po kayo. Hindi po kasi makakatulong yun sa ating pag-ihikayat ng maraming kababayan para sa magandang kinabukasan. Pagkos, yung mga bago doon, baka mag-lift nang dahil doon sa mga ginagawa natin hindi magandang mababasa nila ng mga mensahe. So, paumanhin po doon. Yun ang ko doon, brother. Kaya nga bro, kaya nga naisip ko minsan pa nga sinisisi nila ang hari na kung tutusin, napakalaking bagay yan si King para sa atin na siya pa nga ang tumulong para sa atin. Kaya kung hindi pa yan tumulong sa atin, iwan ko lang kung mangyayari ba saan tayo pupulutin dito. Kasi kung wala si King, ang lahat ng mga oligarko, pinagbibili na kuno ang mga lupain. Saan tayo pupulutin? Saan ka pupulutin? Ikaw na nanonood. Pag binili nila yung lugar mo, sa palagay mo may pag-aari ka pa at matitirikan ka ng bahay, hindi ka na pupulutin, bro. Susunodin ka na. Natawa naman. Grabe ka naman, bro. Para kasi kamahalan. Marami bang Pilipinong nasunog dahil sa pandemya? Isa yun sa mga pamaraan. Bawasan mga Pilipino Kaya itong panawagan namin na to, pasalamat po ang lahat na naandirito kami. Nandyan ang hari,
at nakilala namin at ano sa mga nakaraan pa, shout out po sa mga nakaraan na andito sa mga mas nauna sa atin. Nang dahil sa kanila naipagpatuloy natin yung ating programa, mga kapatid, na ito na ang tama na nating gagawin para i-reactivate ang ating central bank na hindi ginagamit upang umunlad na ang lahat. Tama ba, brother? No. So, kung meron ka pa pong masasabi po, sir, para ano natin, Sir Julie. Ngayon, pag-usapan natin para pag-usapan natin yung yung kayamanan na to para talaga makapokus ang mga Pilipino kung sino talaga, kasi ang dami talagang naliligaw. Ngayon, iisahin natin mula umpisa kung sino talagang tunay at saka kung sino talaga ang tunay na mga pinagmanahan itong kayamanan at kung sino yung katuwang natin, kasi mahirap din natin yung ipagkatiwala. Pag-isahin ang sambayanang Pilipino kung hindi natin alam kung Mali sino yung ako. tunay. Oo. Tao lang. Tunay, oo. Ganito po siya, mag-umpisa po tayo hanggang sa mula umpisa, kasi ang programa kasi ng Alpha Omega sa simula nasa Bible yan mula simula hanggang wakas. Di ngayon, umpisa natin sa simula. Kasi ang nilalaman ng Bible, nakaraan, tayo salapayan, hanggang wakas. mahirap po. Okay. Diyan kasi natin yan diyan natin malalaman. Oo, kung sino ba talaga ang tunay, kung sino talagang may hawak ng kayamanan, kung sino talaga ang pinagmanan. O ang pinaka-importante, kung sino ang King of Recognized Asset Nation. Yun po. Ganito po siya, ang kayamanan po ng Diyos ay ginto. Ngayon, kaya ang ginto na yan, ay ginawa siyang backup sa iba't ibang mundo, iba't ibang central bank para maka-imprinta ng pera. Kasi ang pag-imprinta ng pera sa isang central bank ay nagabase po yan sa backup na ginto. Kaya nga hindi po makagalaw ang ating hari dito, gawa ng na-charter ang Central Bank of the Philippines noong 1993. Ibig sabihin ng Chinate, paliwanag nyo nga po sa kanila. Kasi maraming kababayan paliwanag natin. Nagtatanong bakit, ano ba ang magiging ng Central Bank at bakit, ano ba yung ibig sabihin ng charter? Ang tunay na Central Bank ay may gold backup. Gold backup. Oo. Ang ibig sabihin ang ibig sabihin no na hindi ka pwede na pwede kang ang pag-imprinta kasi ng pera ay nagabase po yan sa gold backup. Base sa bilateral speed breakthrough successor bit. May agreement po yan. Kasi pag mag-imprinta ka ng pera na walang backup, violation po yun. Violation po. Kaya nga ngayon nung na-charter ang tunay na Central Bank na ginawang BSP noong 1993 kay Ramos, ay wala nang gold backup. Na ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-imprinta ng pera na walang gold backup. Kaya nga maraming nagsasabi rito na ang ating hari daw ay walang pera. Ang dami pong pera ng ating hari. Ilan ang mga chiki ngayon ang nanga-expire na nga ang iba kasi hindi magagamit trilyon, bilyon at saka yung mga angkat dollar. Bakit? Hindi po niya magagamit yan dahil hindi po niya maiimprinta yan dito dahil ang pera nga ay nagabase sa ginto. Wala pang gold backup. Kaya ang solusyon natin dito ay i-reactivate ang Central Bank of the Philippines para yung mga angkat dollar na yon at saka yung mga account natin sa iba't ibang bansa ay iimprinta lang yan dito sa Pilipinas. Yun po siya yan po ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang ating hari. At saka kung may pera man siya ay hindi rin niya ma-deposit dito sa mga bangko o central bank gawa ng sa batas natin, Bangko Sentral ng Pilipinas, dahil po sa batas ng AMLA. Kontrolado po tayo. Subukan nyo mag-deposit kayo ng 1,000
ay 100,000 sa bangko. Ngayon, pagka kinabukasan, i-withdraw mo ang 50,000 kung maka-withdraw ka. Hindi, pira mo na yun, pahirapan ka pa. Ganun po siya. Kaya, dahil ang kayamanan na to, dahil ang kayamanan ni King ay hindi man siya makagalaw dahil ang central bank nga natin ay na-charter, kaya ang tanging solusyon lang natin mga sambay ng Pilipino. Ang talino talaga ni Ramos. Ang talino nga. Kailangan ang solusyon lang dito, kailangan i-reactivate ang Central Bank of the Philippines sa pamamagitan ng ating presidente. Bakit? Ang presidente kasi ang Board of Trustee, Board of Governor ng Alpha Omega. Dahil ang implementator ng divine government ay ang Alpha Omega at ang Board of Trustee, Board of Governor ay ang lahat ng presidente sa buong mundo. Kasama na yung Prime Minister. Kasama po 'yon. Yun po ang sila po ang mga Board of Trustee, Board of Governor. Kailangan na sila naisabatas itong Central Bank of the Philippines ng ating presidente dahil yan kasi ang bangkero sa buong mundo na kailangan mauna dito sa Pilipinas sa kabuong mundo sa pamamagitan ng amendment yung para ma-implement na yung United Nations ECOSOC o Article 55, 57, 63 up to 71 na yung United Nations ECOSOC yun po ang magdadala ng dibino gobyerno sa buong mundo, hindi lang sa buong mundo na mauna ang Pilipinas dahil tayo ang lupang hinirang ng Diyos, dahil tayo ang nagmamayari ng lahat ng asset sa buong mundo. Yun po siya. Kaya ang presidente ang magsabatas dahil siya mag-aminda dahil siya kasi ang administrador. Ibinoto ng tao. Bunuto dahil nasa atin kasi ang patrimonya, peoples of the Philippines. Kaya kaya mga ilang presidente na ang nagdaan na isabatas na yung isabatas na yun para ma-reactivate ang Central Bank of the Philippines, pero wala pong mga presidente na tumulong at tayo pa ay nililigaw. Kaya nga tayo tinulungan ng ating hari dahil hindi tayo pinapakinggan ng ating presidente. Kaya tayo pinagkaisa. Bakit? Nasa atin ang patrimonya. Kaya kung tayo ay magkakaisa, may mga paraan siya paano ma-implement yan. Ang importante lang sa kanya ay magkakaisa tayo dahil nasa atin ang kapangyarihan, patrimonya. Ang tanging lang paraan natin ay hihingiin natin sa presidente na iisabatas na, i-amend na para ma-reactivate na ang Central Bank of the Philippines para magkakaroon na tayo ng pabahay, palupa, libre kuryente, lahat na yung programa ng United Nations ECOSOC. Lagi na naming paulit-ulit na sinasabi, libre ospital, pinansal, pabahay, palupa, at saka sa school. Yun, libre na lahat. Pag yan ay ma-reactivate ang Central Bank of the Philippines. Bro, pwede ba nating i-request, ipakita nga yung infinite account na yun yung kanina bro, ano ba yung para maano na sila, magising man din. Kasi ito pong usapan natin dito, napaka-importante pong unawain nyo. Kasi ang sinasabi nila, Sir Julie at Pastor dito, na mismong Pilipino to kwentuhan mo ng ganyan. Nagtataka po sila dahil, grabe, lahat libre na lang. Ang gusto pala nila talaga, yung Subok na lang. isubo na. Kaya ito po, unawaan nyo maigi kung ano man po ang ating usapin. Nandito na po yung 999 Infinite World Peace Community Development Marshall Program ng United Nations Security Council, ECOSOC, Article 55, 57, 63 to 71. Implementary reset governance
na si King Tibor ng ating King of Recognized Asset Nation TBL LSM 666 na si King Tibor Sibilya mo Marcos Talaw Ay, Taguig diba? Report. Yan ang laging Opo, dinadasal ng ating hari. Yan, na dapat sipin mo yung pira natin, dubiktan yung dollar. Coptis, everything is alright. Bro, ikaw nga magpaliwanag nito, brother. Everything is open. Is open. Mm. Oo. Kaya pwede ka na paano? Ang layo kaya mo. Hindi, ito po yung logo. Ito po yung logo. Ito po yung logo na sinasabi nila ay Illuminati, Illuminati. masama daw. Alam mo, ikaw mismo Ito, nagsasabi na, pinapit ko. pag ikaw magsasabi dito ang masama, Ito po yung na ito account ay natin. masama, Binilang ko yan, 63 zero. Ilang zero ba to? Ulitin ko 5, 8, 11, 14, 17, 20, 29, 32, 35, 38, 41, 46 zeros. Ayan kaya kahit bilangin niyo pa, yan po ang account. Detalyado po tayo rito, hindi tayo pwede magsinungaling. Ayan Ayan. Hindi tayo pwede magsinungaling. Bilangin nyo yan, ano nyo na lang. Ito pong nasa taas na to. Ayan. Yan po ang account na pinag-aanohan nyo na imposible, suntok sa buwan. I-reactivate na nga po ang Central Bank Dahil hindi man kayo naniniwala, at tignan natin sa bandang huli. Ayan, ulitin nyo na lang po, yan, bilangin nyo. Paano tayo maayos nito kung hindi tayo magtutulungan? So anyway, nakakatuwa naman dito sa pastor, sa mga nangyayari sa atin. Novus Ordo Secularum yan, New World Order yan. Ito, New World Order At ito bro. Ito, yan ang New World Order. Karugtong po yan. Novus Order na ibig sabihin, New World Order. New World Order to. Yung una kong pinakita na ready na. Ready na ang kayamanan para sa atin. Ito sa mga basher na sinasabi nyo, kaya kayo na andyan dahil sa kayamanan na ipinapangako sa inyo ni Tiburcio. No. Ang kailangan po namin dito, ipagdasal kayo na sumama kayo. Kasi napaka-importante po nitong gawain na to. Subalit hindi man kayo nakikiisa sa amin, kung makiisa man, nag-ambag na kung makapagreklamo. Karamihan basyo. Ayun, baguhin niyo po yung pag-uugali na yan kasi incoming na po yung ating divine government para maisaayos natin to. Salamat, Brother Jolie. At kailangan natin yung Illuminati daw. At ulitin natin. Yung Illuminati na yon. Paliwanag mo, dalawang klase yung Ito black. huwag niyo sabihin marami akong pera Ito po siya bro, yan. Ito po yung logo na sinasabi ng iba na Illuminati. Sige, pagtulog Na masama araw. Kita na yan para... Alam mo yung totoo lang bro, yung nagsasabi dito bro na ito ay masama, yun po ay masama. Isipin mo itong... Sino ang masama bro? Yung nagsasabi Yung nagsasabi nito. Linawin lang namin na ang nagsasabi totoo ng yan. masama Yung nagsasabi dito na masama, yun ang masama. Ikaw ang masama. Bakit? Kasi hindi mo inuunawa at wala ganito, kang bro, alam. Tingnan mo yung mata bro. Yung mata, anong ibig sabihin yan? The horus eye of Almighty God. Isipin mo? Mata ng Diyos. Mata ng Diyos, tapos sabihin mo, demonyo. Di mo, mamurahin na kita mahirap talaga Ito pa Kung iyan ay hindi mata ng Diyos, bakit ginawa nila dito sa pera yan Ayan, ang laki kita nyo na. Malinaw na po ba? Huwag na tayong palinlang sa mga taong anti-Kristo. Ngayon, i-open namin, nandito kami para i-open ng dollar po yan. Demonyo pala ang dollar. Bakit tinatanggap to sa lahat ng buong bansa? Di buong bansa, demonyo talaga. Ito nga bro, ito rin mga dokumento na yan. Hindi nila alam tong mga
Yung mga ano kasi itong mga logo na Ito, yan, oh. may mga Oh, sa may mga- mga kahulugan po yan. Oo nga bro, Kaya ito. itong flag ng Amerika, ito tingnan mo Mm. nakalagay rito 13 stripe, 13 guhit. Sige. Ito yung simbolo ng 13 last surviving emperor. Itong flag na yan. Oo, pero hindi nila Hindi nila alam. hindi nila alam. Kasi nga, hindi nila inaalam eh. Punta po kayo dito kasi ngayon ko rin lang nalaman. Maliwanag po ulit dito. Kasi itong kung ito masama, lahat ng buong mundo, tinatanggap po ang perang ito. Even sa mga simbahan. Oo, itatay. Bigyan mo nga simbahan nito, yung mga pari, tuwa. Maniwala ka, Father. Kung ito, Oo. dollar po ito, Sinasabi nyo ba na pag demonyo talaga? Example, kung demonyo yan bro, itong logo na yan, bakit tinatanggap ng simbahan yan? Pag Kanya nga. itatay doon. Dapat binibitawan yan kasi demonyo pala yan. Mga kapatid, mga kababayan ko, maano na po tayo, magising na po kayo sa katotohanan. Tayo ay nililigaw. Tayo ang nililigaw ng mga kalaban ng Diablo. Hindi natin alam sino. Naku po, Panginoon ko, sige na, please lang. Ang lahat ng makakapanood nito, ipamalita nyo sa na pumunta at mag-message sa amin. Kung kilala mo si King Tiburcio Villamor Marcos, ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, puntahan mo na. Humingi ka ng advice, tanungin mo siya kung ano ba ang karapatan mo. Iyan po ang itanong nyo dito sa amin. Bilang isang Pilipino na pinakang mayaman sa buong mundo, bakit naghihirap? Huwag na po tayong panilang mga kapatid. Kasi ito na yung tamang panahon. Paano pag na-reactivate ng baka mamaya ikaw na basher o ikaw nanonood na hindi naniniwala, ikaw pa naunang mag-claim. Sir, na nasaan yung ko? Di ba? Tama ako o mali? Comment down below. Pakishare na lang ang video. Tama yung natin. Alam mo ba? Kaya hindi ko minawala to Kaya pasensya po, sa humihingi nito, hindi ko po ibibigay kasi kailangan po itong ipaliwanag sa inyo. Brother? Hindi naman po ako galit na lang ako kasi excited akong gusto ko maisaayos po tayong lahat. Pastor, baka may paikutin natin si Pastor naman. Kasi marami pa itong tinatago. Ako, maraming tinatago. Kanina pa yung umaangat na gustong Okay, maganda po yung ating pong mga pinag-uusapan. Panahon na tayo ay sabi nga, bigyan natin ang ating mga sarili na unawain ang dapat unawain. Huwag tayong maging sarado-kandado. Minsan kaya sinasaraduhan natin ang ating isipan. Marinig lang natin ang programang ito at marinig lang natin ang pangalang Tiburcio ay asiwa na tayo. Maraming Pilipinong asiwa sa kanyang pangalan. Gawa sa 666. Hindi lang po sa 666. Sa totoo lang, may mga nauna kayang lumabas na Tiburcio na yun po talaga ang sabi nga gumamit ng kanyang pangalan kasi napakatagal na panahon na hindi siya piling lumabas. Tiniis niya. Hanapin mo nga yung hindi ko mabasa Tiniis niya ang kanyang sabi yung tinatawag na karapatan na mabuhay ng malaya din. Tiniis niya ang kanyang karapatan na mamuhay ng na-enjoy din ang malayang buhay kagaya ng ginagawa natin. Pero dahil nga nasa kasunduan na habang hindi pa nagmamature lahat ng dokumento ay hindi siya pwedeng lumabas. Meron siyang tinatawag na cloak of secrecy, 50 years. Isipin mo na lang. Monitorium, 50 years na hindi mo na-enjoy ang buhay mo. Dahil nga sa kasunduan na yan. Ngayon na lumabas na siya, lumabas na ang tunay na Tiburcio Marcos, ay ang tingin ng marami, siya na daw yung piki. Alam niyo po, ang piki, yung mga nauna na Tiburcio, gumamit ng kanyang pangalan at iba't ibang presidente ang gumamit ng pangalang Tiburcio kasi alam nila, nalaman nila
na Tiburcio Villamor Marcos lang ang pwedeng mag-signature doon sa World Bank at pwede na silang makautang. Kaya habang hindi pa lumilitaw ang tunay na Tiburcio, sinamantala nila yon. At ngayon na lumitaw na ang tunay na Tiburcio, yun naman ang paraan nilang ginagamit upang pabulaanan at sabihin na piki na ito ngayon na lumalabas. Kung piki yan, maglalantad ba yan sa inyo? Saan na yung sabi yung tunay ng mga Tiburcio? Lumantad ba sila? Wala. Nagpakilala ba sila? Hindi, makukulong. Tago na. Pinakita ba nila ang Nagtatago yan. kanilang mukha? Nagtatago na sila ngayon. Bakit? Andito na kayang tunay eh. Yung totoo na sinasabi niyong piki, andito na. At alam nila na hahabulin sila nito at kaya silang ipahuli. Kaya, Without court order. Pwede mga sila kapatid, ipahuli. mga Pilipino, minsan tayo lang ay nagiging masyadong dogmatic, nagiging masyadong sarado, at para bang sinasabi na lang sa natin sa ating sarili na ang buhay natin ay pinanganak na mahirap, ay mamatay na mahirap. Parang ganun lang eh. Hindi, mayroon namang pagkakataon na ma-enjoy mo yung buhay mo na masagana. At narito po ang mahal na hari na iniaalok ang kasaganaan sa ng buhay ng mga Pilipino, pero atin pong itong binabaliwala, pinagtatawanan. Ako, maski ako, sasabihin ko sa inyo, marami akong kaibigan, mga friend sa Facebook na kakilala ko, na pinagtatawanan nila ako dahil dito. Pero alam niyo po kung bakit nandito ako, bakit pinaglalaban ko ito. Hindi lang pera ito para sa akin, kasi sino ang tatayo, sino ang lalaban, sino ang makikipag kung walang tatayo, kagaya namin nila Sir Edgar, ni Sir Julie, ako, kung hindi kami tatayo at maninindigan, sino pa? Wala na tayong maiiwang magandang ligasiya sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya na maiiwan. Di baling ibas kami ngayon, pagtawanan kami ngayon, insultuhin kami ngayon, basta may maiiwang kaming magandang ligasiya sa aming mga mahal sa buhay at sa mga Pilipino pa na susunod na henerasyon. Kaya salamat, nagpapasalamat kami kay King Tiburcio Villamor Marcos dahil ini-offer niya ang kanyang sarili. Ito nga eh. Kaya nga nagkaroon na ngayon ng tinatawag na appoint ng mga administrator. Isipin mo na lang, pinamimigay niya na lahat. Kung may anong mayroon siya, pinamimigay na niya ng libre. Di ba? Kaya tulungan natin siya, magkaisa tayo, manawagan tayo para ito nga, nagkaroon na ng sabi nga, mapalad tayo ngayon sa ating kapanahunan kasi open na tayo, may Facebook na eh. Iba't ibang platform na pwede natin gamitin para i-voice out na natin ito, ipanawagan na natin ito. Wag na nating wag na nating pagtawanan yung taong kinakasangkapan ngayon ng Diyos upang tayo matulungan sa ating pong kinakaharap na kahirapan. Wag palaging maniwala at maging bilig sa mga politiko. Sila po yung naunang administrator dapat eh, na nagpaganda ng buhay natin eh. Sila po yung administrator, yung mga nakaupo natin sa politiko, sila yung administrator, pero nagmalabis, sinulo, at ang ginawa nila, sila na nga yung may maraming mga kalupaan eh. Diba? Dahil sila may tira, sila ang nakakapag-enjoy ng dapat ini-enjoy ng mga Pilipino. Kaya, mga kaubayan, mga Pilipino, suportahan natin si King Tiburcio. Wag na tayong sabi nga magbulag-bulagan. Wag na alisin na natin ang ugaling panahong ugali ng panahon tayo ay nasa ilalim pa ng mga dayuhan kagaya ng alipin pa tayo ng mga Hapon. Sabi nga sa Bicol, may kasabihin sa Bicol, Pilipino tukdo, Pilipino tago. Diba? Ganun din ngayon, hanggang ngayon, ibabaw yan. Nabago na po yan. Yun Pag ang dumating na daw at naandyan na ang Japan, mga babae natin naglalabasan. yun ang kailangan mawala. Yung kaisipan na yun ay maalis. Yeah. Kasi ito, sa totoo lang, si Tatang po ay kinikilala, tinitangala, sinasaluduhan ng iba't ibang bansa. Naparito sila. Makikita niyo po yan sa video namin, sa mga live at
kung paano siya Tawag saluduhan, ito, paano Facebook. siyang kilalanin, Paano siya igala. bakit siya hinahanap ng mga taga-ibang bansa, hinahanap Pinupuntahan siya, siya rito. pinupuntahan siya dito sa Pilipinas, samantalang nandito siya sa Pilipinas, nandito sa atin. Lagi tayo naman ang ayaw. Lagi natin siya ini-ignore, pinagtatawanan. May nakakausap nga ako ng mga taga Angola, Africa. Sobra-sobra ang kanilang suporta kay Tatang Tiburcio. Samantalang tayo mga Pilipino, Kulang-kulang ang suporta. wala tayong suporta. Hindi na nga tayo sumusuporta, pinagtatawanan pa natin, ini-insulto natin, kung ano-anong pinagsasabi natin, samantala ang kanyang lahat napagpagal ay para sa mga Pilipino. Kaya ito ng time, ito na yung panahon, suportahan natin siya. Tulungan natin siya. Isama natin siya sa panalangin para humaba pa ang kanyang buhay kasi siya lang ang makakatulong sa atin upang miyaw naman tayo ng mga mahihirap, ng mga maliliit. Tapusin na natin ang tinatawag na paghari-harian ng mga ibinuto natin Tama. sa halagang 500, 200, 1,000, 4,000, minsan 20 pesos lang. Ang katumbas minsan ng ating buto. Dapat tapusin na natin yan. Tulungan na natin itong sabi nga ipinadala sa atin para iahon tayo sa kahirapan. Mga kababayan namin na mga nasa iba't ibang panig ng mundo, nagtatrabaho, ito na, narito na sa Pilipinas ang makakatulong sa inyo. Hindi nyo na kailangan mag-abroad, magpakahirap, hindi nyo kailangan maghiwa-hiwalay ng pamilya. Tulungan lang natin ito, samahan natin ito, suportahan natin siya, sapagkat kapag sinuportahan natin siya, hindi na kailangan na may mga Pilipinang umiiyak dahil minaltrato kung ano-anong ginawa ng mga pinasukan nila sa ibang bansa. Kaya sa ako na ito, narito kami, nagsama-sama na para ipanawagan ang inyong suporta sa ating manahali. Isigaw na natin, reactivate na ang Central Bank. Wow! Yun ang kailangan natin. Galing, Reactivate. Yun lang ang solusyon. Matagal na panahon tayong niluko. May sorpresa kami, tayo, Pastor. Ang ating mahal na rin, magsasalita. Antayin niyo. Matagal na panahon tayo na ligaw ng ating mga ibinuto. 37 years. 37 years? Kaya Grabe. hirap tayo mga Pilipino. Naalala ko pa bago ako nakarating din sa Manila, ang pamasahe lang noon 20 peso, 50 centavos, 50 centavos, nakapamasahe na ako ngayon, hindi na. Kulang ng 200. Wala na. Malapit lang yun, ha? Ibalik natin yung glory ng bansa natin. Tinawag tayong sabi nga ni Pilipino daw ay Pino na pilit pa. Dapat ganun tayo eh. Wala na, dapat alisin na yung mga Alisin na yung mga kaisipan na kasabihan na yan. maging Pilipino tago, ganon. maging wise na po tayo, huwag na tayong paluko. Kailangan na nating ilaban ang ating karapatan bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Tulungan natin ang ating pong mahal na ating pong mahal na King Tiburcio, butihin na sabi nga kahit matanda na, sa iba niyan dapat ini-enjoy na lang niya ang buhay niya kasi matagal na panahon siyang hindi lumabas para lang sundin kung ano yung nakalagay sa batas. Mahabang panahon ang kanyang sinakripisyo para lang mangyari ito at may isa katuparan. Ito ngayon matanda na siya, dapat nag-enjoy na yan, pero lumabas siya para lang sa ating lahat ng mga Pilipino. Kaya panahon na tayo manawagan, magkaisa, tumulong. Hindi po solusyon ang panawagang Presidente Bongbong resign, hindi. Ang solusyon ay panawagan, mahal na President, tulungan mo yung kapatid, i-reactivate mo na ang Central Bank, i-aminda mo na ang batas na binago ng panahon ni Ramos, ibalik ang tunay sapagkat yun lang ang mayroong backup na gold na siya pong mag-aahon sa lahat ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Galing naman, sarap naman pakinggan yung pastor namin. Ayun lang, aming mahal na PBBM, makikinig mo po kayo sa amin sa ngayon. At alam ko,
dahil doon sa kapatid ng ating mahal na hari na si Ma'am Ay, ng ating mahal na presidenteng PBBM, si Ma'am Irene at si Amy. Ma'am Amy, ay maririnig niyo po itong aming panawagan. Mga madam, huwag po kayong matakot sa kung ano man ang meron tayo. Matakot po kayo kung wala po kayo sa ating mahal na hari kasi malaki ang kasalanan niyo sa Diyos kung hindi niyo ito ipapatupad. Ngayon lang po, at may papaliwanag din po ako ng kunti, gaya kanina, itong kinakatakutan nyo, para lubos-lubos na. Marami, hindi po tayo magsasawa kasi marami po tayong dapat ipaliwanag sa inyo, gaya nitong mga kinakatakutan nyo. Ito yan mata ng Diyos po, yan bakit sinasabi nyo, demonyo? Diyos ko naman, di ba kayo kinikilabutan ngayon? Bakit nasa pera nila? Ulit-ulit na lang po kami sa ganitong paliwanag sa ating lahat. Ayan dito, pakita ko to. Sabihin nyo marami akong pera, dalawa lang po ang pera ko. Isang 500 saka isang fake dollar. Hindi po fake pala to kasi kung sinabi kong fake, hindi totoo to. Mata ng Diyos na nakikita nyo dito. Ito yung go signal para i-react, pwede nang magnegosyo ang lahat, open na ang lahat ng bangko. Yan ang katotohanan po dyan, ito yan. Huwag niyo sabihin diablo po yan, ha? Ito, kung ito mababasa mo, dito sa 500, ano ba itong nakasulat dito? Republic ng Pilipinas. So, ito yung, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, doon po ito, na makasulat po dyan, yung maliit na yung basahin nyo kung may pera kayo. Pag walang pera, hintayin nyo na magkapera kayo bago nyo basahin. Ang nakasulat dyan, ang salaping ito ay pananagutan ng ang Bangko Sentral ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So lahat ng ito, pag ito, ang QFS ay dumating na, basura na po ito. Basura na po yan. Buhan nyo? Basahin nyo po yan. Take note po doon sa mga sinasabi namin para maging matalino din kayo. Alam mo, napakaswerte natin. Kasi pag naandito kayo sa Alpha Omega, ikaw na ang pinakang matalino sa lahat. Ano ang sabi ng tatang? Kayo ay nag-aral sa University of Alpha Omega. Tama po ba, tatang? Salamat. Ayan, invitahin na natin ng ating tatang. May doctoral dissertation. See? Tatang naman. Welcome po, tatang. Magandang hapon po sa inyo. At kayo naman po ang hingian namin ng kunting paliwanag about sa reactivation ng ating Central Bank po. Magandang hapon po, tatang. Ikaw na lang po iniintay. Babalik ko na kasi baka may bili ko pa ito ng Magandang hapon or gabi na pala gabi na, tatang. sa inyong lahat. At eto na, binisita ko itong mga ating mga reporter at ating mga reporter na mga kapatid. Director at marshals at mga administrador natin ng lupa. So, happy ako na I'm with everybody. Salamat po, Amal na Hari. Today, I'm with Pastor Lito and Brother Julie, Brother Edgar, and Salamat po. itong mga director, generals natin, provost marshals. So, sila naman may nakapagbigay na ng mensahe sa kabutihan natin. Siyempre, sa sitwasyon natin ngayon, dapat lang siguro na i-amenda naman ang ating presidente
Dahil alam niya na wala tayong backup sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At hindi tayo basta mag-imprenta ng pera. Saan nila kukunin? Saan po ninyo kukunin ang budget ninyo na taunan? Pangatlong taon na ito. Saan nyo kukunin ang budget ninyo na 6 trillion na sa isang taon? Hindi ka basta mag-imprenta ng pera. Nasa violation na nga tayo ng antitrust sa Bureau of Engraving and Printing dahil nagpapa-imprenta pa tayo sa ibang bansa ng pera natin, kagaya ng Australia. Tama ba yan, Na-imprenta mga itong gusto? bagong kwarta natin na luminous na parang plastic na kwarta. Natural. Pag nagpa-imprenta ka sa ibang bansa, the same serial numbers, dodoblehin nila yan. Kung 1 trillion pina-imprenta mo, di may 1 trillion din sila, the same numbers. Ano kayo? Nag-iisip ba kayo? Hindi. Natural. Every other country, hindi sila papayag na libre yan. Natural. Sus, apo, kwarta pa, na-imprenta mo. You cannot fool around with money. Especially kung ibang central bank ang mag-iimprenta ng pera mo. Well, they have their own sovereign right. As much as we have our sovereign right. So, mag-isip kayo. You cannot just print our money today. Kailangan mong gold backup. Hindi mo rin pwedeng gamitin ang unang central bank na isinara ninyo, lame duck, hindi na gamit. Yan ang may kapital na ginto. It's a gold bullion bank of the world. See? Bagkus, ang daming pera yan all over the world. Believe me. Kailangan ito i-amenda ng presidente natin. Huwag na natin isipin na magkapatid kita, Bong. Isipin mo na lang. Kailangan i-amenda mo ito, magkaroon ng reactivation ng Central Bank of the Philippines dahil ang ginagamit nyo ngayon Bangko Sentral ng Pilipinas. Umuutang lang kayo sa ibang bansa. You cannot use the asset of the Central Bank of the Philippines. Hindi dapat tayo uutang. Sobra-sobra ang kwarta natin. All over the world. Well, the Central Bank of the Philippines. Bagkus, even pumunta ka sa iba-ibang bansa, they'll not give you that money because may agreement yan. We have a bilateral Mansfield breakthrough successors agreement that it matures. Pero tayo lang, ako lang may karapatan yan. Zero, I inherited it through our family. It has been signed all over the world. Yan agreement na yan. Para sa kapakanan ng 100 million plus na Pilipino. Gaganda lahat ng buhay natin. Eto na nga, ginagawa na nga natin na ibibigay na ang patrimonya, karapatan ng bawat Pilipino. Wala na ngayon wala nang homeless, wala nang nag-i-squat na Pilipino dito sa bansa natin. Lahat yan, may sariling bahay.
Nagpromesa ka personally, brother, Apo Presidente natin, nagpromesa ka sa mga tao, 1 million every year na housing. Asan? Wala pa kami nakita na 10,000 na housing, 2 taon na nakaraan. Naku naman, tutulungan ka namin yan. Kami na, ako na. Hindi mo naman pwede ipamigay ng pag-aari ko sa ancestral domain ng Hacienda Filipina Archipelago na wala man akong basbas. But I'm giving you itong basbas na ito. Akong gagawa sa 1 million na commitment ninyo ni Sarah on a year to year. Kung yun ang dapat na gawin. Pero, part of what we have to do, we have to have a reactivation. Gagawa ka rin with all of us Filipinos. Kasi gagarutihin kayo ng 100 million Pilipino kung hindi nyo gagawin yan. We have started already. Madami kaming mga administrador. As of today, we had now almost 20,000 na judicial administrator ng Hacienda Maharlika Filipina OCT-T-01-4. Ito sa ancestral domain ng Hacienda Filipina Maharlika Filipinas. Original Certificate of Title -01-4. Again, as of today, we have 20,000 plus judicial administrator ng lupa all over the Philippines. 7,169 islets and inlets. Bagkos, ina-expect namin, Apo Presidente, the actual na mandato mo, you have to amend the reactivation of the Central Bank of the Philippines, or you have to have, and you have to come up with a Republic Act and your presidential decree amending the reactivation of the Central Bank of the Philippines. And nasa inyo na lahat ni Sarah ang benepisyo dahil you can do everything na gusto mo and will have napakagandang buhay ng mga Filipino, lahat tayo na 110 million na mayoryang Filipino, napakaganda na ng buhay natin kapag nandyan na tayo at lahat na benepisyo, patrimonya ng kayamanan natin. We are very rich, sabi nila, beyond compare. Dapat lang na ibigay natin ng patrimonya karapatan ng bawat Filipino. Again, yan lang ang dapat natin gawin. The reactivation of the old Central Bank of the Philippines. Again, with Bangko Sentral ng Pilipinas, you cannot run a bank na walang kapital. Saan ka uutang ngayon? Walang bansa magpapautang. Uutang ka sa ibang bansa, uutang ka sa Japan, China, Russia, or America, kukontrolin ka completely. You cannot do so. More so, you cannot run a bank. Even a small bank, especially central bank, na walang kapital. And you don't have gold
with the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi mo kayang gamitin ang ginto sa Central Bank of the Philippines kung wala akong basbas. Or kung hindi natin ma-reactivate ang Central Bank of the Philippines na siyang holding bank ng El Banco Espanyol Filipina de Isabel II, an offshore bank, because it's the Central Bank of the Philippines that had, dyan lang sa vault natin dito sa Quezon City, we have 400,000 metric ton of gold. That'll be more than sufficient to back up our country. Napakaganda ang buhay ng bawat Filipino. And siguro, i-closing ko dahil ngayon, linggo. So, dito po kami lahat na siguro magdadasal na lang kami sa closing natin na ito. Sa blessings po, at tawagin ko po lahat ang pangalan niya. Dahil yan naman ang ginagamit niya. With the blessings of our Lord God, Jesus, Allah, Yahweh, Elohim, Buddha, El Shaddai, Jehovah. Ngayon, tawagin ko siya. Nandito na tayo sa horizon. Rotas, Opera, Danet, Arepu, Satu. Rotas, Opera, Danet, Arepu, Satu. Rotas, Opera, Danet, Arepu, Satu. Binigyan mo kami ng blessings. Binigyan mo po kami ng strength and courage. Binigyan mo din kami ng special power para naman makapagtulungan tayo, lalo na tayong mga Filipino. 110 million na tayo. Dapat maayos ang buhay natin. You've been guiding us, Apo, protecting us, assisting us. Nandyan po kayo, nagamay namin. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sa blessings mo. You have given us this special power. You have given us the next generation of Jerusalem. Nandito po kami. Nagpapasalamat kami sa blessings mo. Kami po lahat, isang bayanan, isang mundo. Para sa amin po lahat ito. With that blessings, O Lord. Hail, Holy Mother, our blessed Sacred Heart ng Barangay Sang Birhen, and to the blessed Sacred Heart of the Mary. Holy Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed put thy one Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, in the hour of our death. Amen. As it was in the beginning, is now, shall be, the world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Don't lead us not into temptation, but deliver us from evil. Wapo, ulitin ko po, dahil nandyan po kayo para sa amin.
Ulitin ko muli. Apo Jesus, God, Allah, Buddha, Elohim, Yahweh, Jehovah, Rotas. In you, O Lord, we trust. Alpha, Omega. Christ King, we worship Thee with our whole heart, soul, and mind, adoring Thee on bended knees, and begging grace of all mankind to reign with Thee for all eternity. Lord, salamat po sa inyo. Kami po lahat. Lahat po kami nagpapasalamat sa inyo. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Amen. Salamat at ayan. Yung ba yung fake na sinasabi nyo? Yung sabihin niya. Dahil nila yan eh. Alam nila Hindi yan na po. Paano na ngayon? Parang dekorasyon na lang yung ating Bangko Sentral pala nito. Kaya wala man talagang ano sa ibang bansa. Wala yan. Yan. Tuluyan na tayong nagkabulag-bulag talaga dito. Ang nabubulag-bulag lang tayo. Sino lang may kumikita, sino lang may kwarta. Sino Yun lang nagtatrabaho. Sayang nung ano ako, yung wala, pinaglolo. pagpa-imprinted nila, may ang ano sa Switzerland, kung doon sila nagpa-imprinta, sayang nung napupunta sa Switzerland. Bakit mo magpa-imprenta sa Switzerland na magagawa natin dito? Yun ang ano natin. Kalokohan yan. Hindi Dito yan hindi yan tama. Mahal na Apo Presidente, tulungan niyo na po kami. Apo. Yan lang po ang aming hiling sa inyo. Yeah. To Aming salamat po sa inyo lahat. Sige po. Good night, everybody. Tata.